What's up mga kapadyak? Welcome back again sa aking YouTube channel. So sa video na to ay magbabay check tayo ng latest MTB ni Shadow. Ito ay si Shadow Zion 1.2 na 2022 model. Kung naghahanap kayo ng sulit na MTB mga kapadyak, ito yung marirecommend ko sa inyo. Mamaya alamin natin yung specs niya, yung timbang niya, at kung sulit nga ba yung specs na nakalagay sa kanya para sa presyong meron siya. Pero bago tayo magsimula, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na at i-turn on muna rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga latest MTB dito sa market na mga binabay check natin. So tara mga kapadyak, simulan natin to. Alright mga kapadyak, so ito na yung buy check natin dito kay Shadow Zion 1.2. Titingnan natin ngayon kung sulit nga ba yung specs na nakalagay sa kanya. Magsimula na agad tayo dito sa kanyang frame. Yung frame material na ginamit dito mga kapadyak is super light alloy na alloy 6061. Tapos mapunta naman tayo dito sa kanyang down tube, dito kanyang frame. Dito nakalagay yung kanyang brand name na Shadow. Kadalasan naman to kay Shadow, no? Yung kanyang frame is a glossy type na kulay red and kulay black. Ayan. Sa kanyang mga decals naman is matte type siya na kulay black. May texture yung mga decals niya dito mga kapadyak ha. Tapos dito na sa kanyang down tube, dito nakalagay yung kanyang lagayan na kanyang battle cage. Ayan, tatlo yan. Tapos dito na sa kanyang seat tube ay meron din siya lagayan. And sa ilalim na dito kanyang down tube mga kapadyak. Sa kanyang frame size naman, ito ay size medium. Ito kanyang frame mula dito sa kanyang BB shell hanggang dito sa kanyang seat tube dito. Size medium yan. Tapos sa kanyang wheel size naman, ito ay size 29er. Ayan, yung kanyang wheel size dito ay 29er. Pero available dito sa size 27.5. Sa kanyang ICR naman, yung kanyang ICR dumaan dito sa kanyang down tube. Sa right side niya ay wala siyang ICR. Pero sa left side niya ay meron siyang ICR dito, which is dito nakapasok yung kanyang cable para sa kanyang RD. Ayan siya mga kapadyak. Sa kanyang brake cable naman o yung kanyang hydraulic cable ay naka-external pa yan. Ayan. Tapos sa kanyang head tube, yung kanyang head tube ay naka-tapered na rin to. Ayan o, kitang-kita pa lang sa hugis nitong kanyang head tube ay tapered na. Sa harap nitong kanyang head tube ay nakalagay dito na logo ni Shadow. Ayan, letter S. Tapos may decals din siya dito na matte type siya. Tapos napunta naman tayo sa kanyang pagka-welding. Smooth welding na dito sa kanyang head tube. Ayan o, napakakinis. Para siyang carbon mga kapadyak o. Dito na sa kanyang seat tube, smooth welding. Sa kanyang tubings dito sa kanyang C-stay. And dito sa kanyang BB shell ay hindi pa, smooth welding. Tapos napunta naman tayo sa kanyang top tube dito. Yung kanyang top tube dito ay medyo manipis lang siya. Pero meron naman siyang reinforce dito mga kapadyak, kaya matibay na patibay to. Dito sa kanyang top tube, dito na natin makikita yung pinaka model name niya na Zion 1.2. Ayan siya. And yung kanyang bicycle engineering. Yung mga decals niya dito. Tapos meron din na nakalagay na MTB integrated synthesis. Ayan siya mga kapadyak. Nakapasok lahat ng cable niya. Yung kanyang ICR. Meron din dito sa kanyang top nito, kanyang top tube na Zion 1.2 na model name. Ayan siya. Mapunta naman tayo sa kanyang seat clamp na ginamit sa kanya. Yung seat clamp na ginamit dito ay naka-alloy na nito. Quick release. Ayan siya. Tapos sa kanyang seat post is alloy. Yung diameter nito kanyang seat clamp is naka 34.9 or 35 to be exact. Tapos sa kanyang seat post is naka Shadow na brand. 350mm itong haba niya. And may diameter naman to na 31.6. Yung seat post na ginamit sa kanya ay maganda class na rin to dahil naka 2 clamping system na. Kung makikita nyo, ayan siya. Tapos sa kanyang saddle naman na ginamit sa kanya ay naka Shadow na rin na brand. Leather yung kanyang cover dito. May butas sa gitna. Very comfortable ito kaya saddle mga kapadyak ha. Tapos yung railings dito ay bakal pa yan. Ayan, dumikit yung magnet natin. Okay, mapunta naman tayo sa kanyang drivetrain mga kapadyak. Ito pala ay naka 1x12 speed. Ito yung sinasabi kong sulit na sulit para sa presyo niya, no? Dahil naka 1x na to na Halotech 104 BCD 170mm. Ito nga ba ng kanyang crank arm, forged alloy na ginamit dito. Pro Wheel MPL. Ayan siya mga kapadyak ha. Tapos sa kanyang chainring is naka bakal pa. Ayan, dumikit yung magnet natin na 34 teeth na narrow wide. Sa kanyang bottom bracket is naka seal bearing. Kaya smooth talaga yung ikot niya. Halotech style din to mga kapadyak ha. Sa kanyang chain is naka YBN na chain na 12 speed with missing link na rin yan. Ito yung kanyang missing link. Ayan, pang 12 speed na rin yan. Kaya hindi na kayo mahirapan dito sa pagtagal ng iyong chain. Tapos sa kanyang RD naman na ginamit sa kanya is naka Shimano Diore M6100 na rin yan mga kapadyak. With clutch, ayan. Tapos yung kanyang cage dito ay long cage. Tapos yung kanyang pulley ay oversize. Ayan siya mga kapadyak. Tapos sa kanyang cogs is naka 12 speed na rin to. 11 teeth yung pinakamaliit. Yung pinakamalaki naman niya ay
50 teeth na 12 speed. Ilalagay ko lang yung kanyang ratio para malaman nyo rin. Tapos sa kanyang RD hanger pala dito mga kapadyak ay replaceable naman siya. Tapos yung cogs na ginamit na bra sa kanya is naka sunshine na cogs, kaya matibay na rin to. Sa chainstay dito kanyang pre mga kapadyak ay may nakalagay dito na Shadow na brand name. Tapos meron siyang chain guard dito or bike skin. Tapos sa kanyang sustain naman ay meron siyang super light alloy. Ayan siya. Sa kanyang frame ay wala siyang stay bridge and meron naman siyang chainstay bridge dito. Sa shifting performance naman itong si Shadow Zion 1.2 na may Shimano Diore M6100. Tapos naka 12 speed na cogs, 11 to 50 teeth yung kaya ratio. Naka YBN na chain, naka 1x na crankset, hollow tech. At ito naman yung kanyang shifting mga kapadyak. Tingnan natin kung gaano kay smooth itong si Shimano Diore. Ayan siya. Ayan. Ayan o, naka-Shimano yan mga kapadyak. Hindi kayo papayaan ito. Napaka-expansive at napaka-smooth. Ito kaya shifting o. Ayan siya. Napaka-smooth talaga mga kapadyak. Wala akong masabi dito sa shifting performance. Okay, dito naman tayo sa kanyang wheelset na ginamit sa kanya mga kapadyak. Isa to sa mga dahilan kung bakit ko nasabi na sulit talaga tong MTB na to para sa presyo niya. Dahil sa kanyang wheelset, no? Yung rims na ginamit dito mga kapadyak is naka Shadow na brand, alloy, double wall, 32 holes. Tapos sa kanyang spokes is nakabakal na 32 pieces naman yung bilang nito kanyang spokes sa likod. Tapos sa gulong naman na ginamit sa kanya ay naka-Continental to mga kapadyak, oh. Ayan, oh, Continental Race King. May lapad to na 29 by 2.2. Kaya napakasulit talaga. Ayan o, Continental yan. Tapos sa kanyang hubs na ginamit sa kanya is naka Novatec na hubs, alloy, cassette type, seal bearing, 32 pieces yung kanyang spokes na kaya nito. At ito naman yung sound check mga kapadyak. Sa kanyang fork naman na ginamit sa kanya mga kapadyak, itong si Shadow Zion 1.2 ay naka air fork na rin, no? Yung brand na ginamit dito ay naka Uding 32mm. Ito kayang stanchion, pang 29er na wheelset yan. Ayan, kitang kita Uding, ayan. Tapos yung kanyang arc dito ay alloy, and yung kanyang lower legs dahil nga air fork na to. Sa kanyang travel is naka 110mm travel, alloy na rin to, naka manual lockout. Ito kanyang fork. Tapos sa kabila naman is yung kanyang cap para kung saan yung siya bibigyan ng hangin. Tapos sa kanyang dropout naman dito ay naka quick release. And mapunta naman tayo sa kanyang brakes na ginamit sa kanya. Yung brakes na ginamit dito kay Shadow Zion is naka Shimano MT200 na hydraulic disc brakes. Ayan. Tapos Shimano 100mm na rotors, 6 boss na rin yan. Tapos naka quick release na skewer dito. And magandang last na rito mga kapadyak dahil naka Shimano na hydraulic brakes siya. Malakas talaga yung braking power nito. Tapos napunta naman tayo dito sa likod. Is naka Shimano MT200 din na hydraulic disc brakes and 160mm na rotors. And 6 boss na rin yan mga kapadyak ha. Tapos sinamahan pa ito ng quick release na skewer dito. Naka-box mount na rin pala ito kanyang braking mount dito sa likod mga kapadyak. Okay, mapunta naman tayo sa kanyang handlebar na ginamit sa kanya. Yung handlebar na ginamit dito is naka-ayon na rin to. And Shadow na brand na rin. Ayan. Tapos sa kanyang stem is naka-Shadow na brand, 80 to 90mm. Ito nga ba ng kanyang stem, naka-negative 17. Tapos sa kanyang headset is naka-Neko na brand. Malamang sa malamang ay naka-silver na rin to or ball bearing pa. Pero malamang sa malamang mga kapadyak ay silver na rin to, no? Tapos sa kanyang handle grips dito is naka-Sagmit na handle grips. Ayan, no? Kitang-kita, Sagmit yan mga kapadyak. Makapit ito kanyang handle grips. Tapos sa kanyang brake lever para sa likod is naka-Shimano MT200 na brake lever. And yung kanyang shifter na Shimano Diore with indicator na 12 speed. M6100 to. Sa kabila naman is yung kanyang Shimano din na NT200 na brake lever para naman to sa harap. Ayan. Tapos yung kanyang Sagmit na handle grips na may bar end sa dulo. Ayan siya. Sa timbang naman itong si Shadow Zion 1.2. Yung nakuha natin mga kapadyak ay 12.66 kg. Or sabihin mo ng 12.70 kg. Anong masabi nyo sa timbang nito mga kapadyak? I-comment nyo na sa ibabayan para mapag-usapan natin yan sa comment section. Ayan o. So magkano nga ba tong si Shadow Zion 1.2 dito sa Raragsak by Shop? Ito ay nagkakalaga lamang ng 21,999 mga kapadyak. Nakasil to mga kapadyak dahil sa kanilang introductory sale dito sa Raragsak by Shop.
nagpapakilala itong si Shadow dahil sa kanyang specs and sa kanyang presyo na sobrang mura and napakasulit pa. At yung payment option nila para dito mga kapadyak ay meron sila ditong home credit na malapit ng mag zero interest. Kaya kung kaya nyo pa magkapaghintay ng konti ay mas maganda kung i-avail nito so through home credit ay zero interest na, no? At yung mga ibang payment option nila para dito ay meron sila ditong Visa, credit card, debit card, nag-accept din sila dito ng GCash. Kaya kung interested kayo dito mga kapadyak ay ilalagay ko lang yung kanilang FB page sa description box below natin and yung kanilang contact number at yung kanilang bike shop location. Kaya kung nagustuhan yung video nito mga kapadyak, huwag mong kalimutan bigyan ng like at mag-comment ka na rin about sa video natin for today at mag-subscribe ka na rin sa aking YouTube channel para lagi kang updated sa mga latest MTB dito sa market na mga binabuy check natin. So hanggang dito lang yung video natin mga kapadyak. Ride safe mga kapadyak.